Magandang tanghali kayo. Natutuod pa rin ang special coverage ng EuroTV Philippines para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para naman sa usaping employment, makakasama natin ngayong tanghali ang chairperson ng Kilusan ng Mayo 1, Jerome Adonis. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong pagdalo kahit na mayroon kayong pagkilos sa labas. Yes, good morning at magandang tanghali po sa ating mga manggagawang Pilipino at siyempre sa ordinaryong mga kababayan natin. So Sir Jerome, siyempre unang tanong, paano nyo ngayon mailalarawan yung employment landscape ng Pilipinas? Kanina nababanggit nyo na imbes na yung ating employment ay makahinga-hinga, pero mas lalo tayo. Ano pong masasabi niyo dito? Well, kanina napakinggan ko yung mga naunang guest speakers natin. No? Same with na problema ng kanilang mga sectors, yung kinakaharap ng labor sector sa ating bansa. Patuloy yung paglala ng kalagayan ng walang trabaho, patuloy ang paglala ng kulang sa trabaho, patuloy po ang paglala ng napakababang sahod ng mga manggagawang Pilipino. So never yan nasolusyonan sa loob ng 3 taon ng rehime ni Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Well, in fact, hindi kami nagtataka na ang data palaging ups and down. Bakit? Kasi first and foremost, wala naman tayong sariling industriya na pwedeng sumalo ng mga bagong labor force, hindi tayo nakaka-create ng trabahong regular at may nakabubuhay na sahod. So kapag ka ganun ang sitwasyon, ang problema talaga yung program ng gobyerno. Yes. Dahil ang ating economy sa bansa natin for the longest time ay nakadesign sa taga-benta ng raw materials, including the labor force, taga-tanggap tayo ng finished product. Napaka-logical naman. Pagka yaring produkto ang lugi ka, mas mataas kasi yung presyo over doon sa raw materials. Ilang taon yan? Daan-daang taon na ang lumipas. Ganyan ang molde ng ating economy. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit ganito yung magiging kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Walang progress, walang asenso sa ilalim ng 3 years ni Bongbong Marcos. Ka-Adonis, ito bang sinasabi natin na dapat ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, mas dapat nagpo-focus sa pagbuo ng mga trabaho from manufacturing kasi nasa atin yung raw material. Yes, correct. Sa totoo lang po, kung gusto talaga, seryoso ang gobyerno na makaalpas paunti-unti dito sa daan-daang krisis na nararanasan natin, na tumatagos mismo sa iba't ibang sektor sa buong kababayan natin. Imagine mo, close to 17 trillion ang utang natin, 16.92 trillion, palaki ng palaki ang utang. Ang OFW, palaki ng palaki, parami ng parami, just because bagsak talaga ang ating economy. So anong pwedeng gawin? One, hindi pwedeng laging ganito. Kailangan talaga seryosohin yung genuine land reform in national industrializations natin. Pag sinecure ng gobyerno yung genuine land reform, sinuportahan ng magsasaka, mare-resolve ka agad unti-unti yung problema natin sa food security. Hindi ganun eh. Ang track ng gobyerno, mag-import ng mga pagkain, di ba? Namamatay yung lokal na produkto natin. Pangalawa, wala tayong sariling industry. Dapat, kayang-kaya nating magpundar ng sarili nating industriya. Bakit? Napakarami nating raw materials eh. Natural resources, kaya nga ang mga foreign mining corporation naglalaway sa Pilipinas para magmina. Ang nakakalungkot yung ating mga engineer and scientists, ine-export natin. Samantalang sila sana yung magiging silbing puhunan natin, manpower, para mag-create ng magaang industriya, papunta sa middle industry, papunta sa mabigat na industriya, may kayang-kaya nating mag-compete sa bagay na yan. But then again, hindi kasi yan ang track ng gobyerno from the very start hanggang sa kasalukuyan. Dahil in the first place, ang mga nakaupo na congressman, majority, at senador, hanggang sa punong ehekutibo, karamihan naman sa kanila negosyante, landlord. Kaya wala silang pakialam sa naghihirap na milyong-milyong Pilipino, nagduro sa araw-araw sa bigat ng krisis na ginagawa nila. So, kailangan maintindihan ng mga kababayan natin na mga manggagawang Pilipino, hardworking people tayo. Hindi tayo tatamad-tamad. Ang tatamad-tamad, sa totoo lang, yung gobyerno na nagpapasasa sa pagkolekta ng buwis, nagpapasarap sa pinagpaguran ng iba, pero pinapabayaan yung mga totoong nagbabanat ng buto araw-araw.
So yan yung realidad sa ilalim ng 3 taon ni Bongbong Marcos. Ka-Adonis, Ka-Jerome, maibahagi ko na lang yung employment nung May ayon sa PSA 95.5%. At ayon naman sa Pangulo, mahigit sa 4,000 na yung ginagawang job fair ng Administrasyong Marcos mula noong July 22 hanggang Feb 2025. So tingin niyo po ba evident yung pagtaas ng employment rate nitong May sa mga ginagawa niyang job interview? Or do you think the job na binibigay ng administrasyon or ino-offer, knowing na this malaking investment ng Pangulo pagdating sa ibang bansa, maganda ba yung, may kalidad ba yung mga trabaho? Well, parang it look like sa biglang tingin na lumalaki yung may trabaho. Pero tignan natin yung series. Saan ba nakatungtong yung paglaki ng trabaho? Pagkakaroon ng opportunity. Sa totoo lang yung mga job fair, hindi naman lahat ng nag-apply sa job fair nagkakatrabaho. Ano lang yan, pakulo lang nila yan para ipakita na kunwaring meron silang ginagawa doon sa malaking bilang ng walang trabaho. Pangalawa, yung paglaki ng trabaho, seasonal yan. Papansinin nyo, pag malapit ang eleksyon, nagkakaroon ng hiring ng temporary job yung mga politiko. Binibilang yan ng dole, kinakount nila yan na merong trabaho. O, tingnan nyo kung paano dinadaya ng Department of Labor yung may trabaho. Magsasurvey sila. Pag naghahanap ng trabaho, ibibilang sa walang trabaho. Yung may trabaho na masurvey nila, ibibilang sa may trabaho. Yung 1 taon na mahigit na naghahanap ng trabaho, walang makitang na trabaho, ilalagay nila yon sa not in the labor force. So, nakita mo yung deliberate, intentional na pinapaliit talaga yung bilang ng walang trabaho para pagmukhain na mayroon silang nakikreate na trabaho. Well, pwede kong i-recognize, on the other hand, na meron silang nakikreate na trabaho. But then again, babalik tayo, anong klaseng trabaho? Nasa construction, hindi natin minamaliit yung trabaho sa construction. No? Nagtrabaho ako sa construction nung ako ay hindi pa labor leader. Temporary yan, project-based. Tapos mababa ang sahod, no? Napakahirap na trabaho. Ano yung laganap na ino-offer ng labor market sa kasalukuyan? Mga services na trabaho. Hindi siya yung sandalan ng isang ekonomiya nang nagpupundar ka sa kanyang sarili. Dapat ang mas malaki na makita natin yung usapin ng agricultural sectors, manufacturing sectors, industry workers. Yan dapat ang pundasyon na makita natin para unti-unti tayong magpundar ng sariling ekonomiya natin. At wala yan for the longest time. Kaya sabi ko nga every Christmas season, Valentine's Day, no? Yan yung mga season, Star for All season na nga lang ang kulang eh. So parang makikita mo pabalik-balik yung problema natin sa kawalan ng trabaho, mababang sahod, contractualizations. Kasi nga, solusyon ng gobyerno ay palaging band-aid. Hindi niya talaga tinutumbok yung matagalang solusyon sa ating bansa na kami, at least sa KMU, sa progressive sectors, sinasabi talaga namin na ito yung kinakailangan gawin. Otherwise, ang mangyayari sa bansa, kakayan-kayanin lang tayo ng mga makapangyarihang ekonomiya katulad ng Estados Unidos, no? Nitong nakaraan, 19%. Lagi tayong magmamakaawa just because kailangan mo ng trabaho, kailangan mo mabuhay araw-araw, wala ka naman eh. So didiktahan ka ng didiktahan ng mga bansang gusto mong pumasok dito ang negosyo. So sila lang yung kumikita. Ang naiiwan sa mga Pilipino, kahirapan, kagutuman, natural, lalaban talaga ang mga mahihirap in any forms. Ka-Jerome, pag-usapan naman natin yung naudlot na 200 pesos wage hike sa mga sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Nagpatawag ang Pangulo ng courtesy resignation sa kanyang gabinete, ngunit nagstay, same name, pare-parehong muka, yung nadudoon sa kanyang economic team. At alam naman natin ang economic team ang isa sa mga na hindi pumayag na magkaroon ng wage hike dahil na rin sa yung iba malulugi. So tingin nyo ba dahil ngayon stay pa din ang liderato ng House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero, so tingin nyo ba may ipupush through pa din itong 200 pesos wage hike? Well, ganito gusto ko lang banggitin na ang usapin ng
ng sahod sa Pilipinas ay constitutional at labor rights. Very, very, very clear sa Constitution. Living wage ang nakalagay. Okay. Bago ko yan ipaliwanag, pasok tayo dun sa legislative wage increase. Sa totoo lang, ang umiiral sa bansa na dagdag sahod sa Pilipinas sa mga manggagawa, under the Republic Act 6727, yung mga regional wage board, nag-exist siya for 36 years, no? Since 1989. Hindi diyan gumanda ang buhay ng mga manggagawa. Ang mga RWB sa buong bansa ay naging mekanismo ng mga kapitalista para baratin ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Kaya yan yung dahilan kung bakit kinailangan naming makipagtulungan sa mga progresibong kinatawan sa Kongreso, even sa Senado, para i-challenge na kailangan na ng legislative wage increase. Hindi na po pwede yung pabarya-barya. Okay? Dahil kita naman natin kung lumalaki, bilyon-bilyon yung kinikita ng malalaking bilyonaryo. Di ba? Imagine nitong nakaraan. So, pangalawa, ang pinupush ho namin ay hindi na barya-barya, living wage. So, ang living wage, base ito sa aktual na presyo ng mga pangangailangan at serbisyo para mabuhay ang isang pamilya na may 5 miyembro, 1,200 pesos. Ito po ay across the country. Kaya yun po ang ipinupush natin. Okay. Ay, binabasuran na dito yung provincial rate. Yes, binabasura natin yung provincial rate. Ayaw na natin ng provincial rate. Okay, pabilisin ko lang kwento. Dahil nag-away ang Marcos at Duterte, ang Senado nagkanda kumahog, magpasa ng 100. Tinransmit sa House, pinatulog ng House, inabutan ng election after nung magko-close ng 19 Congress, nagpasa sila ng 200 pesos. Eh magkaibang version. 100 and 200, kailangan nila magkaroon ng BICAM committee. Hindi pa natatransmit sa Senado kay Chis Escudero ang 200 pesos, immediately naglabas na ang Malacanang Office of the President statement including the entire economic cluster. Simply sabi nila, ayaw namin ng legislative wage increase. Para sa amin, ang humarang mismo ang ayaw itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. No other than Bongbong Marcos. So yan yung dalil. Anyway, mahirap man sa amin ito, pero kami ay patuloy na makikipagtulungan sa mga progressive forces, makabayang mga senador sa House of Representatives at i-challenge namin ang Senado dahil nag-file na po ang makabayan ng House Bill 202 na nagsasabi na kailangan i-legislate ang 1,200 pesos per day para sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Tatlo ang dahilan, no? Nasa amin ang lahat ng dahilan. Una, lumalabas sa mga survey even during the COVID time. Hanggang ngayon, patuloy ang pagtaas ng productivity ng mga manggagawang Pilipino. Pangalawa, lumabas na yung Forbes Magazine report. Nakita naman natin yung yaman ni Villar. Tumalon ng napakalaki hanggang 2025. Lumaki yung yaman ni Ramon Ang, ni Enrique Razon. Pinagmamalaki palagi ng gobyerno ni Bongbong Marcos, one of the fastest growing economy sa rehiyon ng Asia Pasipiko, ang ekonomiya ng Pilipinas. So anong ibig sabihin nun para sa aming mga manggagawa? Ibig sabihin nun, nagpagod tayo, nagbana tayo ng buto, nagtrabaho tayo. Eh bakit ang sahod napakalayo? Ang sahod, 645 pesos, dinagdagan ng barya na 50 pesos sa NCR lang, no? Samantalang yung nililikha nating yaman, pinagpagura natin ay buong-buong inaangkin mismo ng mga malalaking korporasyon. Dapat merong tinatawag na makatuwirang hati sa ating labor laws, sa ating konstitusyon. May makatuwirang hati ang mga manggagawa dun sa nililikha niyang yaman o yung profit. Makatuwiran ba yon? Pananatiliin ka sa minimum wage habang ang taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na wala namang ginagawa yung gobyerno para ibabayan. Dahil merong lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil din sa oil deregulation law. Diba? So, alam mo yung parang dinadaganan talaga ng buong-buo ang mga mahihirap. May nakadagan na napakaraming problema. At yung problema na yan, kahit paulit-ulit nating sinasabi, hindi yan nire-resolve ng gobyerno sa pangmatagalang solusyon, kundi pachi-pachi. O sige, nagre-reklamo ba kayo? Bigyan namin kayo ng ayuda. Nagre-reklamo ba kayo? 4-piece kayo. Diba? O nagre-reklamo ba kayo? Binabaha kayo? O magpapadala na lang kami ng mga ayuda dyan. Paulit-ulit, routinary. At pag hindi ito in-address, naku, ilang generation pa,
baka hanggang apo mo, mamanahin pa itong ganitong problema, mas malala pa. Kaya ganun kami ka-critical sa past administrations, even the current administration, saan ba talaga papunta ang direksyon ng Pilipinas in the future? Sa usapin ng ekonomiya, sa usapin ng napakatinding kalamidad na nararanasan ng mamamayang Pilipino. Nasaan ang gobyerno sa gitna nito? So, speaking of para sa kinabukasan ng Pilipinas, noong May 2025, inilunsad ni Pangulong Marcos ang trabaho para sa lahat, yung 10-year roadmap niya. Sa tingin mo ba, ito ay yung nilalaman nito ay tunay na kahilingan ng mga manggagawang Pilipino? Hindi. Dahil hindi kami kasama, hindi kami nakonsulta para buuin ang roadmap na yan. Ang roadmap na yan ay walang ibang direksyon kung hindi kumita ang mga foreign at local na korporasyon na nagninegosyo sa Pilipinas. Hindi iyan, lalo yang magpapalubog sa ekonomiya ng Pilipinas, dating lubog na. Kasi lalong idodominate niyan, di ba, ang problema sa atin, patuloy na nalulugi yung mga maliliit na Pilipinong negosyante. Di ba? Tapos ibinibintang yan sa amin kasi hingi kayo ng hingi ng dagdag na sahod. Hindi totoo yan. Nilalamon ang maliliit na Pilipinong negosyante. One, kasi walang proteksyon ang gobyerno ng Pilipinas sa maliliit na negosyante. Yun yung sinasabi ko kanina na sana protektado mo yung lokal na mga Pilipinong negosyante kasi yan yung foundation mo unti-unti. So yung roadmap na yan na pinag-uusapan, walang pakinabang yan sa mga manggagawa. Hindi yan ang makakaresolba sa long-standing na problema ng kawalan ng trabaho, mababang sahod, usapin ng matagal na issue ng contractualizations at iba pang labor rights namin. No other na makikinabang dyan ay mga foreign at lokal na mga negosyante. Mag-usapan naman natin sa madaling salita Jerome. Ngayon, maraming mga OFWs ang umuwi sa Pilipinas mula sa Laos, Cambodia, Myanmar dahil biktima sila ng human trafficking. Ano sa tingin mo yung dapat gawin dito ng Administrasyong Marcos para maiwasan yung mga ganitong nilalagay yung sa panganib yung ating mga OFWs? Well, iko-connect ko lang yan dun sa one, wala tayong sariling ekonomiya. Obligadong mabuhay, lalabas pag mayroong opportunity. Mababa ang sahod sa Pilipinas, may opportunity mag-a-abroad. Actually, isa sa source ng income ng gobyerno ang mga OFW. Kasi bilyon-bilyon dolyar ang nire-remit nila papasok sa Pilipinas every year. So, katulad na binabanggit ko kasi dahil bangkarote ang Pilipinas, ibebenta natin yung natural resources as raw materials. Dahil hindi siya sasapat, kailangan pa nating ibenta ang labor force natin, including OFWs. So kaya mabibiktima talaga ng iba't ibang paraan yung ating mga kababayan, human trafficking, drug trafficking, hindi nila kasalanan yun. So dapat kapag may mga kaso na may kinalaman sa mga OFW, right away nandyan ang gobyerno para tulungan sila at i-assist sila. Halimbawa, yung giyera ngayon sa Cambodia at saka sa Thailand. Diba? Sa totoo lang, kahit tanungin mo ang mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat, gusto nyo na bang umuwi sa Pilipinas dahil may giyera? May magsasabi dyan, hindi, ayoko. Ang point pa nga nila, di baling mamatay kami sa giyera dito kaysa mamatay kami ng dilat ang mata dyan sa Pilipinas dahil gutom dyan. Ibig sabihin, ganun, para itaya ng ating mga OFW yung kanilang buhay sa gitna ng ganun. Ganun kalala ang krisis sa atin. So ano na yan? Paikot-ikot lang, hindi lang latest na ano yan. Ako, nai-invite tayo sa mga international conferences ng mga manggagawa sa iba. Nakarating tayo sa Australia, maraming mga Pilipino doon na TNT. Sa iba't ibang panig sa Europa, maraming mga Pilipino na TNT, iba't ibang level, undocumented, etc. and so on and so forth. Pero ayaw nilang umuwi sa Pilipinas. So problema ba nila yon? Hindi nila problema yon. Babalik yan, problema na yung gobyerno. Bakit meron kang mamamayan na handang ibuwis yung buhay para lamang kumita kaysa umuwi sa sarili mong bansa? Just because walang ano dito. Walang trabaho, walang matinong trabaho. Last two question, Ka Jerome. Ngayong SONA, ngayong ika-4 na SONA ni Pangulong Marcos, ano yung inaasahan ninyong marinig sa kanya? Wala. Mga kasinungalingan. Ang inaasahan namin, magsisinungaling siya. Bula ng mga pangako. Malamang, tansyado ko ipagyayabang niya, 20 pesos.
na bigas. Sasabihin niya yan. Iyayabang niya siguro yung nagmakaawa siya sa Trump administration. From 20% na tariffs, ginawang 19%. Ipagyayabang niya yung pinayagan niya na gawin na naman tayong tambakan ng armas pandigma ng Estados Unidos laban sa China at iba pang mga kaaway niya. Malamang ipagyayabang niya. Malamang ipagyayabang niya yung mumo, insulto na 50 pesos na idinagdag ng Regional Wage Board sa mga manggagawa sa NCR na ang katumbas ng 5 pirasong itlog. Diyos ko, di ba? Wala siyang ipagyayabang. Kung meron man siyang kaya isang oras lang siya sabihin niya eh. Kasi itatago niya yung totoong kalagayan ng Pilipinas na baon tayo sa utang na close to 17 trillion ang utang ng Pilipinas. April pa lamang ng 2025. May 3 years ka pa. Wala ka namang source of income sa sarili mong bansa. Diba? So ang gagawin mo, mangungutang ka. So isasanla mo na naman yung kaluluwa ng mga Pilipino. Kaya wala. Palpak, kasinungalingan, bula ang sasabihin ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA. At panghuli naman, katulad ng ating ibang guest, ano yung grade na mabibigay niyo kay Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon ngayon? Bagsak. Sadsad ang grado ni Bongbong Marcos. No, kumbaga sa estudyante kick out pa nga yan eh. Kasi pabaya, kumbaga sa isang estudyante, tamad, pabaya. 'Di ba? Si Bongbong Marcos ay isang larawan ng mga nagdaang pangulo na insensitive, walang pakialam sa naghihirap ng mga Pilipino. Mas pinapaboran niya yung kanya mga crony, foreign investor, siyempre pangunahin ang Estados Unidos kung kanino siya makikinabang. Kaya dahil palpak siya, sad-sad siya, in fact dapat nga i-kick out na siya. So kami po ngayong araw after na-interview na to, ako ay handang-handa, nakapangbasaan ako kasi kung didiretso tayo sa isang People's Zona, malaking protesta para ihayag sa taong bayan. Sa kalsada po ang tunay na SONA, wala doon sa loob ng reaksyonaryong kongreso kung saan mangangako at mambubola si Bongbong Marcos. So sasama tayo sa malaking protesta ng taong bayan para i-expose yung kabulukan ng sistemang kinakatawan ni Bongbong Marcos na pabor lamang sa malalaking negosyante, sa mga burokrata kapitalista, sa ruling elite at sa mga foreign investors. Maraming salamat ka, Adonis. Maraming salamat ka, Jerome Adonis, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At magbabalik ang EuroTV special coverage para sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Thank you.